Eto mga kababayan sa isinagawang rally kanina ng mga kababayan natin sa labas ng International Criminal Court ICC kung saan binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na hindi dapat gamitin ng ICC ang mga pahayag, opinyon at actions of support ng publiko para kay dating Pangulong Duterte bilang batayan sa kanilang mga opisyal na desisyon. Ayon kay VP Sara, walang probisyon sa Rome Statute na di umano'y nagbabawal ng saloobin o pagbibigay ng komento tungkol sa mga pampublikong ulat ng korte. Ani VP Sara, magsisimula siya sa paalala sa International Criminal Court na hindi pwedeng gamitin sa mga desisyon nila ang mga sinasabi natin patungkol sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tingin ko sa desisyon na nilabas ng ICC. Ang sinasabi ko lagi, walang basihan sa batas. Ano ba ang pinagbasihan nila? Libro ng isang tao na hindi mo naman alam kung ano ang kredibilidad? Correct. Suporta ng mga tao? Siyempre, dahil dating head of state yan, dating Pangulo yan, minamahal yan ng marami. Siyempre, meron talaga tayong ipapakita na suporta. Magsisimula ako, mga kababayan, sa paalala sa International Criminal Court na hindi nila pwedeng gamitin sa mga desisyon nila ang mga sinasabi natin patungkol sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa ating mga actions of support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, at syempre sa mga assessment at opinion natin. Dahil walang nagbabawal sa Rome Statute na ipahayag natin ang ating mga nararamdaman. Lahat ng kanilang pinapalabas, nire-release publicly, ay pwedeng pag-usapan at pwedeng bigyan ng komento. Kaya lagi ko sinasabi, kapag ako ay tinatanong, ano ang tingin ko sa desisyon na nilabas ng ICC? Ang sinasabi ko lagi, walang basihan sa batas. Ano ba ang pinagbasihan nila? Libro ng isang tao na hindi mo naman alam kung ano ang kredibilidad? Correct. Suporta ng mga tao? Siyempre, dahil dating head of state yan, dating Pangulo yan, minamahal yan ng marami. Siyempre, meron talaga tayong ipapakita na suporta. Ako, anak, kapamilya, siyempre, magagalit ako sa ginawa sa aking ama at sa isang Pilipino na ninakaw, kinuha, kinidnap doon sa Pilipinas para ihatid diyan sa ICC. Anong ICC sa Malacanang? ICC Impact Campaign. Uy! Eto mga kababayan, matapos umugong ang balita patungkol sa di umano'y paglunsad ng administrasyon ni US President Donald Trump ng isang kampanya at mga hakbang upang buwagin ang International Criminal Court o ICC, na kung saan ginamit ang balitang ito ni Deputy Minority Leader Senator Amy Marcos sabay nagpasaring ito sa Malacanang. Birada nga po ng senadora ang ICC raw ay nasa ICU na at naghihingalo. Bukod dyan ay hindi rin nakaligtas ang tagapagsalita ng palasyo na si Claire Castro. Ayon nga po sa video ng senadora, ang ibig sabihin daw ng ICC ay impactang Claire Castro. Alam niyo ba, yung ICC, nasa ICU na. Intensive Care Unit? Oo, naghihingalo. Kaya CPR na. Bakit CPR? Dalawa. Court potentially restricted can't prosecute Rodrigo. Ay, ang wiki mo dun, Sen, ha? Pero seriously, ICC is in serious trouble. Pinapalusaw na sila ng USA. Buti nga, ICU lang, hindi DOA. Dead on arrival? Anong dead on arrival? Denial of authority. Pero, Sen, huwag tayo magpakampante. At bakit? Kasi kahit mawala ang ICC, meron pa rin IPC. IPC? Ano yun? International Pink Coalition. May ganun ba? Opo, tapos meron pang ICC sa Malacanang. Anong ICC sa Malacanang? ICC Impact Campaign. Uy!